Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-17 araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes o ng Biyernes. Tatlong weather system ang patuloy umanong nagdadala ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa maghapong ito ng Biyernes. Paalala ng Pag-asa, ang mga biglaang pagbaho, flash floods at landslide sa mga lugar na apektado ng shear line, easterlies at ng northeast monsoon o amihan ay maaaring maganap lalo na sa panahon ng moderate to heavy rainfall. Ang Bicol Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Inaasahan na rito ang pag-uulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at paghidlat sanhi ng shear line. Ang weather system na namumuo kapag nagsalpukan, ang malamig na hangin dala ng amihan at ang mainit na hangin dala naman o mula sa Pacific Ocean. Ang hangin na tinatawag na easterlies o nagmumula sa silangan. Samantala, ang cloudy skies naman na nagdadala ng pag-ulan, pagkulog at paghidlat sanhi ng easterlies o hangin galing sa karagatan ng Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, ang amihan o northeast monsoon naman ang nagpapakapal ng kaulapan sa Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Samantala, ang epekto naman ng amihan ay inaasang mahina lamang sa Metro Manila, sa Ilocos Region at rest of Central Luzon at isolated light rains o mahinang pag-ulan lamang ang inaasahan. Ang natitirang bahagi ng bansa makararanas ng maaliwalas na kalagayan ng panahon, bahagya lamang ang pag-ulap at kung magkaroon ng easterly sanhi na ito para magkaroon ng mahina ding mga pag-ulan. Samantala, dahil naman sa naipong tubig at patuloy na pag-ulan sa northern at saka sa eastern Luzon, ang mga dam gaya ng Angat, Bustos at Ipu Dam sa Bulacan patuloy na nagtatapon ng tubig matapos nang maabot na ang normal high water level. Sanhi naman ng mga ulan dala ng shear line at ng amihan. Hanggang kahapon ng alas 8, ang elevation o taas ng tubig sa Angat Dam ay 214.3 meters, 2.3 metro itong mas mataas sa normal high water level na 212 meters lamang. Matatandaan araw ng Miyerkules, ang National Power Corporation nagsimula ng magtapon ng tubig mula Angat Dam dahil malapit na nitong maabot ang 215 meter na maximum level. Kapag lumampas pa sa nasabing level, delikado ng kaligtasan ng nasabing dam. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 90% ng potable water needs ng Metro Manila at nagbibigay ng irigasyon sa may 25,000 hektare ng lupang sakahan sa Bulacan at Pampanga. Pagtapon ng tubig galing sa Angat Dam, sasaluhin naman ito ng isa pang water reservoir, ang Bustos Dam at ang Ipu Dam na parehong nasa Bulacan. Sa ngayon, nagtatapon na rin ng tubig ang dalawang dam. Ang Bustos Dam elevation umabutan ng 7.2 meters o halos 7 centimeters. 2.5 pulgada na lamang at maabot na nito ang spilling level. Ang elevation naman ng Ipu Dam halos umabot na sa normal high water level na 101.1 meters dahil ito ay nasa 100.8 meters na ang taas. Samantala sa Northern Luzon, ang Binga Dam nagtatapon na rin ng tubig dahil mataas na rin ng water elevation. Halos lahat ng mga dams na nasa